Hayaan natin silang makadiskubre ng kanilang kaalaman. Kasi mas tatatak yun sa kanilang isipan. Kaya sasabihin mo lang. So sa explore po, pwede tayong gumamit ng mga inquiry-based learning, problem solving, and discovery learning. Experience, paglalantad sa mga mag-aaral sa mga maguluhang karanasan na autentiko para sa kanilang mabuwang paglinang bilang individual. Experience, yan, nandito ang personalized language learning. Yung mga journal, reflection notebook, pwede po yan gamitin. Task-based approach and experiential learning. Yan po yung pwede gamitin sa experience. Batay sa iyong karanasan, paano mo hinarap ang hamon ng paano mo hinarap ang problema? Paano mo ito hinarap at napanalunan? So, ibibis mo sa karanasan, ano yung ginawa mo para pagtagumpayan mo yung problema? Yan po yung experience. Next, empathize. Empathize, mga gawain tungkol sa socio-emotional na paglinaw. So, kailangan, hindi lang tayo nakatutok lagi sa cognitive, kundi sa ating affective domain. Okay, sa empathize, reflective learning, reflection, challenge-based learning, situational language learning. Magbibigay ka ng sitwasyon, tapos ano ang gagawin mo, o anong mararamdaman mo kung nandito ka sa ganitong sitwasyon. Ano yung gagawin mo? Ano yung pakiramdam? So, that is empathize. Pupungin mo yung saloobin ng mga bata. Sa empathize ko, mga ma'am, wala akong maling sagot. Kasi yung feeling niya, hindi mo naramdaman. Depende na niya kung paano niya ipinaliwanag o ipinahaya gamit ang wika. So, dapat sa ganito sa ganito po na mga activity, gagamit tayo ng pamantayan sa pagmarka para po hindi tayo magkaroon ng bias sa pagbibigay ng score. So, ito, siguro, nilalaman. Then, ang tamang gamit ng wika o gramatika. Yun naman yung nagpermanente ang atong kuhaan o puntos. Okay, yan. Kolaboratibong pagpapahusay, katubo na tangkanan, ang kupod. Sige. Ito, cognitive process dimension ng konsepto, ito yung revise na kapag tayo gumagawa ng TOS. Gagmay kayo. Bagay niya naman. Basta ba ako i-print? Yes, ma'am. Binilang. Sa manis. Alalahanin. Sige, mag-print. Pwede ko kayo mag-print sa yung slide. Send ko kay ma'am. Tapos, ikaw mag-print mo. Okay ra? Naka-ibang paper? Ay, salamat. Praise the Lord. Sino nag-donate? Sige po. Iano ko na lang para makuha kayo ng kopya. Sa paggawa ng ating TOS, ito po yung ating pinagbabatayan. Diba? 70%. Ito ay 20%. Ito ang 10%. Ano ba? Tapos na tayo. Pero, bago yun. Sige, basahin nyo muna sabay-sabay. Kung meron ba tayo natutunan o naiintindihan, ready, go. Isang gurong mahusay sa pagtuturo ay tunay na kahanga-hanga at kapuri-puri. Ngunit kung taglay pa niya ang mabuting loob at positibong pag-iisip, lubos siyang kalulugdan sa katangiang taglay na namumukod tangi. Kaya tayo ay namumukod tangi. Okay, sige. Basta